nabulok yung iba. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Tsaka kasi hindi nga pagkano sa inyo. Pero meron kasing kanya-kanyang taste ng tao. Pag sanay kang ganito ang ulam mo sa probinsya, napakasarap. Sarap. Hindi siya maalat. Tama lang. Yan, sarap. Yes, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel, Bossing Robot Official. So mga ka-bossing, tulad ng dati, weekly po yung ating video dahil talagang yun na po ang kinakaya ko ngayon. So editing ko man na makapag-video tayo at talagang ganun po ang nangyayari mga ka-bossing. So pasensya na mga ka-bossing kung madalang tayo mag-vlog, pero sana inuulit ko na lagi po niyo akong samahan sa aking mga iilang video mga ka-bossing. Pero ngayong summer na ito, sana pagkagat ng ulanan ay talagang binabala kong umuwi ng Batangas mga ka-bossing. Sa amin sa Batangas, kung matatandaan nyo at yung mga dating nanonood sa akin, ako po ay umuwi ng 3 days sa Batangas at doon po ako nag-vlog. Doon po sa bukid namin. Ang bukid na walang tubig. Basta yun lang, walang tubig mga ka-bossing. Wala ring ilaw. So umabot na kami ng 2 days yata and a half dahil nagbusan na kami ng mga nalobat na yung mga power bank namin at saka yung mga solar. So muli isang magandang tanghali sa ating lahat. At sana po ay sa mga oras na ito, habang pinapanood nyo po yung video na to, ay sana po ay nasa maayos kayong kalagayan mga ka-bossing at ligtas ang mga karamdaman. At lagi po sana naging positive na lang lagi tayo, dahil kung magiging nega tayo ay talagang nakakasira ng araw. So ayan mga ka-bossing, share ko lang. Bukod lang po sa bukod po sa depression ay talagang pakiramdam ko po ay nagkaroon po ako ng anxiety talaga, dahil ramdam ko po sa sarili ko na yung maliliit na bagay ay nagiging big deal sa akin. So ang iniiwasan ko na lang ay makasalamuha yung mga taong yung mga taong taliwas sa aking paniniwala, para hindi po tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil yan pong may anxiety pala ay talagang, nung una akala ko talagang depression lang, pero lately na nagtanong-tanong ako, dahil hindi naman ako ganito dati, ay baka daw po ako yung may anxiety. So yun po ay nag-umpisa ng pandemic pa, na pinipili ko maging okay ako, pero talagang ganun din talaga. May mga time na ang bilis kong mainis. So na lagi ko sinasabi sa inyo sa aking vlog, at yan po ang nagiging rason kung bakit dumadalang ang aking vlog mga ka-bossing. Siyempre pag wala na po tayo sa maayos na yung pakiramdam at yung hindi naman tayo pwede mag video ng hindi tayo okay at mainit ang ulo natin. So parang doon pa natin papakita yung di magandang inaasal natin. So yung dati naman mga ka-bossing, hindi ako ganun. Naisip ko kung depression lang to, bakit ganun? Ang laki ng pagkakaiba ko ngayon.
So sa yung ibang katwiran ng iba, yung ibang opinion, minsan hindi ko matanggap. Minsan ang gusto ko lang maging tama ay yung akin lang. Kaya yan po ang naging rason na malimit po ay hindi ako okay. Kaya ano, so yung pamilya ko ay nakakapag-adjust naman sila. Kaya lang hindi ko pwedeng sabihin na kinakailangan yung mag-adjust pag ibang tao na mga kabosing. Kaya umiiwas po ako talaga pag inaakalam ko na hindi kami magkasundo sa mga opinion, ay ako na kusang umiiwas mga kabosing, which is napakahirap dahil kinakailangan din natin makipagpalitan ng puro-puro o opinion para at least matagdagan din ang ating kaalaman, o kinakailangan natin matutong makibagay na dati naman ay kinakayo ko mga kabosing. Pero sa ngayon merong time na wala namang kadahidahilan ay pag naisip ko ay nagiging big deal sa akin. Kaya sana hindi ko alam kung anong dapat gawin pagka ganito. Sana meron akong, kung magkakaroon sana akong may malalaman ako na may therapy sa ganito, gusto ko sana magpa-therapy. Ang hirap so nakakabawas ng confidence sa sarili. Kaya medyo hirap talaga ako ng kabosing. Bagamat ganun ay talagang gusto kong ituloy yung vlog. So ito po ang nagiging isang ginagawa kong paraan ng pag-vlog para at least maiba-iba yung aking pakiramdam once na inaatake ako ng ganon, depression, anxiety, ganon. Dahil hindi po talaga normal. Kahit ako hindi ko makilala yung sarili ko. Ba't ganon ako ngayon? Ba't ako ganon ngayon? So ang laging iniiwasan ko ay maka-encounter ng mga tao na yung kung magsalita ay bigla-bigla, dahil hindi ako pwedeng salita ng hindi maayos lalo kung hindi ko kilala, hindi kita kayang tantyahin. Pero ang bilis ko naman parang may-remind sa akin sarili ko, mali ang ginagawa ko. Kaya medyo hirap mag-adjust mga kabosing. Kaya sana mga kabosing, sa pamamagitan ng vlog na ito, pagbablog ko ay maunawaan din niyo ako at may makapagpayo din sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Mayroon daw pong tamang therapy sa ganito, pero wala naman akong alam So hindi rin ako makapag-focus sa mga trabaho ko. At kahit nakakatrabaho ay minsan inaatake pa rin ako. Kaya pag ako ay nagtrabaho ng tao ko hindi gusto, imbis na turo ko ay inaalisan ko mga kabosing. Dahil minsan yung salita ko ay talagang hindi maganda. Ako lang may sabi na hindi normal. So yan, samahan nyo ulit ako sa video na to at sana ay pagpasensyahan nyo yung paminsan-minsan kong pag-vlog once a week, every 8 days ay makakapag video tayo. Sana ngayong summer ay maulit-ulit yung pag-video ko at pag-uwi ko sa amin sa Batangas. At abang-abangan nyo mga kaposing at i-update ko kayo para sa mga susunod kong gagawin. So ngayon ay maraming hindi bumiyahin dahil linggo at wala tayong patrabaho, at ito yung next natin mapipinis na unit, itong adventure. So yung dalawa ay waiting pa rin dahil ginagawa pa. Talagang hindi natin maiwasan ang magawa at mag-restore ng sasakyan dahil yun naman talaga ang hanap buhay natin mga kabosing. Bukod sa tayo na aaliw na sa mga ganyang trabaho, ay kahit pa paano kumikita naman tayo mga kabosing. So ngayong araw na ito ay gusto kong umikot-ikot dahil ako kanina ay nahiga-higa lang, magamat ang bigat-bigat na kung tawagin sa akin mga kabosing ay kapoy feeding. So try natin umikot kahit mainit ang araw. Ngayon po ay siguro wala tayong ulo, mga alas 2 na siguro mga kabosing. Ikot tayo mga kabosing dito sa kapitbahay ko at mamaya ay tingnan natin kung anong magagawa natin sa vlog nito. Let's go mga kabosing.
So mga kabosing, galing tayo sa garahe ko, uwi tayo sa bahay. Gusto ko nga palang kayong i-update sa doon sa naging isang vlog ko na ang sabi ko ay tumama ako sa loto, pero sana doon sa nanonood ng direct ng buo sa aking video ay malalaman nila ang buong katotohanan. Hindi ko naman talaga tumama sa loto, at yung pong bahay na yun ay hindi po akin, sa kapatid ko yun na nagawa dito. So ako naman yung talagang nagturo ng sa mga kapatid ko, at kung bakit din kami napapunta dito sa BPA. Ako po ang naging dahilan, kaya yung naging negosyo na magulang ko, dati ako nagpapalakad, ay naging naging tatak na rin sa kanila. Kaya ang nangyari ay yun na rin po ang naiisip nila, negosyo hinihinga. Kaya nagpapagawa din po sila ng mga paupahan dito. Ganun po ang aming negosyo dito mga kabosing. At halina mga kabosing, at tingnan natin kung ano na ang naging update ng ng bahay. So ngayon ay napakainit ng araw, summer na sana po mga kabosing. Ayan, bali mga kabosing, yari na yung bahay eh. So wala lang siyang kuryente, wala pa rin tubig, at siyempre alam na ninyo ang prime, napakabilis, almost magwa 1 month na hindi pa na ikakabit yung tubig. At yung kuryente meron din naman ikabit, kaya lang hindi pa rin. Kaya yan, pakita ko lang sa inyo mga kabosing bahay na live vlog ko na tinamaan ko sa loto, which is hindi totoo, at yan ay sa kapatid ko. Ayan mga kabosing. So yari na siya. Ayan, ang huling vlog ko ay ginagawa. Ayan, ayan mga kabosing. Ayan, yari na. So wala lang siyang kuryente at tubig, pero tingnan niyo, napakaganda. So hindi lang tayo makakapasok dahil nakasarado itong gate. Tingnan natin kung kaya natin makapasok. Pwede mo pumasok? Ha? Natin buksan itong mga bossing. Pakita ko lang sa inyo, at ito ay nakalak. So pinalak ko ito sa kanila dahil nakita ko nung nakaraan ay hindi nila inilalak ito at iniwang susi sa pintuan, which is wala naman tao dito. Ay sabi ko huwag masyadong kampante, dahil kahit walang mananakaw dyan ay pwedeng tawag dito, pwedeng mawala yung mga yung mga laba, yung tawag, mga gripo. Maganda kasi ang gripo yun. At siyempre alam mo magnanakaw kung ano ang magustuhan nila diyan. Pag wala silang makita ay talagang kung ano nila lang makita mo, mananakaw nila. Wala yung pinipili mga kabosing. So ayan natin mga bossing. Yari na siya at ka-pyrol. Ayan, so napakaganda ng pagkagawa. So hindi na tayo na maalam sa may-ari nito, kapatid ko naman yun mga bossing. Okay naman sa kanya. Palit sila lahat, wala tayo makikita ng gulit dito mga bossing. So itong loting ito ay tulad ng sinasabi ko ay
200 square meter. Dalawang story. At nung nakakaraan ay napakadilim talaga na minsan ay mayroon akong nakitang tao sa loob. Sa labas naman, pero mga bandang kaya tayo. Kaya nilagyan ko mga kabusing ng ilaw. Ayan kung makikita nyo, pakita ko sa inyo mamaya. Solar, para at least may ilaw siya. So ayan, nakatiles din ang kanyang pasilyo. At nakatiles na loob. Talagang pinasaraduhan ko yung mga kabusing. Dahil yun nga, ito bukas. Ayan mga kabusing, bukas itong isang ito. Ganyan yung itsura niya. Isang kwarto. Yung mga susi niya nandito pa rin sa ito yung pabrikan niya. Wala siyang plus. Ang dibuhos lang ang CR niya. Ayan ang hitsura niya mga kabosing. Ayan. Ba ito? Slide na yan tiles, naka-sliding window. At yung mga niya ay kaya bukas itong santo. Bukas yun. Naiwan bukas itong santo. Pero hindi nakalak siya nakalak siya. Kaya ganun. Ayan ito. Ano ba ito? Natin natin. Ayan ang itsura niya. Puro pure white. Isang ito bukas ay hindi na natin siya hindi lock pero bukas naman ang so naggawa sila ng ng ladder hagdan para siguro pag maglilinis ng gutter ay pwede nilang daanan. Ayan. So, ang alam ko mga kabusing ay ito ay na-occupied na. Dito ko na. Ayan na. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. So, ang alam ko mga kabusing ito ay na-occupied na. Ayan. Bali isa lang ang umupa dito mga kabosing, which is sabi ko sa kapatid ko ay mas maganda yung isa ang kausap mo para at least walang masyado ikaw kausapin pagka ganyan. Bali inakipay na ito ng isa. Hindi ko lang alam kung anong negosyo ang kanilang gagawin dito, pero isa lang ang kumuha dito. So ang pagkaalam ko rin ay matitira itong isang ito lang ang hindi ma-occupied itong isang ito dahil kalak doon. Ayan, itong isang ito napakaluwang na space ng parking at talaga namang kahit malaki sasakyan ay kayang pumasok at siguro papasok din yung mga apat na sasakyan. Ganda rin ang huli mga kabusing. Ayan, may setback na
So ang pagkaalam ko ay meron kasi yung utang pa dito ay magre-rent, ay may babaguhin silang style dito siguro. Sabi ko sa kapatid ko na kailangan ng magkaroon ng kontrata para at least yung lahat ng gagawin nila ay nakapaloob sa inyong usapan. Pabilis lang ang pagkakagawa mga kabosing itong bahay na to. Talagang ma-amaze ka sa bilis. At hindi mo naman pwede sabihin na ginawang bara-bara pa yan. Hindi mo naman makikita naman sa dito sa camera ko sa video. Maganda siya. So yan mga kabosing, at ito nga katulad ng sinabi ko, nilagyan ko po ng solar ang puno ng akasya para at least magkaroon po ng liwanag itong kalsada. Yan, pati ito nakasakop ng ilaw na yan para at least hindi siya madilim. So yan yung sinasabi ko sa inyo na tinamang ko sa loto na hindi ko lang natatinamahan. Meron siyang ilaw. Nilagyan ko yan mga kabosing ng solar para at least maliwanag dito. Ang nakaka lang dito itong madumi ito, dapat ilinisin ko. Siguro maganda dapat linisin din itong part na to para maging presentable naman yung yung tabi. So ayan, huwag tama na bossy. Sa na-vlog kong bahay na ito, apartment yan mga kabossy. Hindi ako na yung nagpagawa nito, nagpakabit ng metro na po sa Meralco. So kailangan nila mag-apply ulit ng panibago sa Meralco. Lalagyan na namin ng kontador. At ito naman ang abang ng tubig. Yun ang naka-firewall niya. Yan. Siguro nayari ito ng siguro 4 months nayari siya. At marami ito nga nagawa siya ng kanilang sariling kanal. So pagdating dito ay nasaraduhan. So ang may responsible po dito na gawin ay dugtungan na may-ari nito isang ito. Ayan. Sa lugar po nito ay talagang wala pong kanal, natabon. May kanal po, open kanal, kaya lang maiba na po sa inyo ay ito ang gagawa ng kanal. Katulad dito yung pong aking bahay na yun, kasi ayun yung kulay beige sa bubong, nakatabunan mga po kasi yan po ay ginawa ko ng kanal papunta dito. Pakita ko sa mga. Kaya lang sa panahon na medyo madumi, hindi ko na rin nalilinis. Hindi, medyo madumi. So yan, ito yung open canal. Palilinis ko pa galing doon sa aking apartment na yun, kulay green. Ayan. Wala po yung kanal dati, natabunan niya, ako lang ang nagawa niya. So kinakailangan ko laging ipalinis yan. Bali ito, yan yung bahay na niya kulay green. Ang drainage po niyan ay dito ang punta. Ayan, papunta dyan.
pag ganyan, oh. Doon po yun mga galing. So kung hindi ko gagawa ng kanal, wala pong pupuntahan yung aking drainage. Kaya talagang obligado po akong gawin. Then syempre hindi naman po pwedeng putulin ko yan, bubuuin ko yan. So ngayon kasi ay medyo mababaw yan dahil hindi ko pa napapalinis, at bago magtagna ay palinis ko yan. So umikot po yung pa ganyan, wala po kasing bahay dito, kailangan kong idiretso yan papunta dun. Ayun, diretso dun. Ayan, pakita ko sa inyo. So ngayon ito ay kinakailangan halabasan ko. Ayan, para mabuhay ali ang kanal, dahil meron po naman yung kanal, kaya lang sa nagdaang tagulan ay naging damuhan ulit. Kaya yung tubig na galing doon ay dito ang diretso, dire-diretso sa kanto na yun mga boss. Kaya dapat malinis to. So ang nagiging problema dito mga kabossing, dapat talaga ang may mga bahay dito ay may concern sa kanilang tapat, dahil kung hindi wala talagang walang nangyayari dito. Ayan o, ako nagbuhay nito kanal na yun. So ayan, pag nalinis yan malalim yung mga kabossing. So ito may kanal sa ilalim. Yan, yung dalawang bahay niya ay may kanal sa lalim, at kanilang kamalian lang dyan ay wala silang manhole na pwedeng paglinisan once na nagbara. Yun ang problema dyan. Ayan. So ayan, may nagbakod na rin sa corner lot na hindi na rin naayos yung kanal. Ayan, parang nasarahan na. So sana maayos yan hanggang dito. Then pagdating dito sa loob nito, ito po ay ang drainage ay papunta dito, papuntang pababa. Ayan, ganyan. Dapat mabuhay yan hanggang dun pababa. So kahit itong aking lugar na to ay wala rin pong kanal na yan, kaya lang ginawa ko rin pong kanal to pag ganun, para at least magkaroon ng takbuhan ang tubig na magagaling sa atin. So bukod sa bahay mga kabosing, ay update ko kayo dito sa aking garden na inabot ng ng tagtuyot, at hindi ko na rin ipakita sa inyo kung ano ang naging update. So ayan, nangamatay na rin pero namumunga pa rin yung mga kamatis mga kabosing. Ayan o, kuha tayo. Hindi ko na rin kasi naabunuhan, at sili ang dami. Siguro dapat dito abunuhan. Ayan, namatay na yung iba pero nanguha na kami ng saka hindi ko kasi naabunuhan eh. At yung ampalaya ay hindi ko na rin na-harvest yung iba, nabulok na yung iba. Talagang dito ay ang talong hindi ko na rin nakuha eh. Nahinog na. Hindi pa hinog yung kamatis. Yan nahinog na yung mga talong, hindi ko na nakuha mga kabossing. So kaya sa yung mga talong ay hindi ko kasi naabunuhan eh. Pakunin nga natin ito, nabunok yung iba. Saka dito mga kabosing yan, kailangan mo lagi talagang i-spray ng insecticide yung yung mga gulay, pati yung mga kabosing. Tingnan ninyo, nahinog na yung ampalaya. Ang laki.
Wala na oh. O diba? Hinog na hinog. Gagawin ko na lang binhi yan mga kabossing. So may mga bulaklak din ng talong. At yan ay talagang napabayaan ko mga kabossing. Dahil naging busy rin naman tayo nakaraan. At ang daming bunga ng malunggay. Kunin natin mga kabossing yan. At maggulay tayo ng malunggay. Walang tayo ng ng hagdan. Kuha tayo ng bunga ng bukay. At silipin ko lang mga kabossing itong kabila. Ang palaya dapat din talaga diligin eh. Dahil grabe makatuyo ang lupa dito. Oh, bagamat nalinis ko ito bago mag-summer, hindi talaga nakasibol yung damo. Pero natuyo. Ayan ang mga ampalaya oh. Nalalaglag lang. Oh. At umakyat na sa sa bakod ko yung ampalaya. At ang kalamansi ay ang daming buko oh. Ayan. Tayong buko. Hindi pag talagang hindi mo nagilid ng maayos itong halaman. Ang talong ang daming bunga, kaso ang liliit. Ibang klaseng talong, liliit. Doon sa doon sa malunggay doon may bunga. Silipin lang natin mga kabossing. Ang bunga ng ampalaya hindi na rin ako nakukuha. Talagang dapat namatay na rin yung mga sili. Ang daming bunga ng kalamansi mga kabossing. Mga bubot pa yan, saka namumulaklak pa. Daming bunga. Oh. So ayan mga kabossing, at ang ating papayang mahahaba ay wala ng dahon pero ang dami naman bunga. Yung mga sili dito akong tinanim nawala na rin. Ang daming bunga. Mamaya pag medyo malilim-lilim na ay ating diligan, baka sakaling makaka-recover. Dami talagang bunga ng kalamansi. Mga kabossing ayan ang mga ampalaya na tinanim ko. Nung mapabayaan ko, hindi ko alam na umakyat na pala doon sa doon sa gills namin. Hinayaan ko na. At may mga bunga. May mga bunga pala to ni. Oh. Maliliit pa yung iba. Kailangan ko na lumaki. Wala. Napagod kasi ako mga kabossing sa kadidilig. Dahil ang dilig dito ay isa sa umaga, isa sa hapon. Pag may ginagawa tayo, hindi natin magagawa. Kaya wala, matutuluyan yan. Ang lupa dito mga kabossing, pag natuyo ay parang bato, parang adobe. Mamawa ka mga harap. Kunin natin yung mga ibang natitira dito. Yung iba, pinagpas ko yun mga kabossing.
May bunga pero malalaki na. Yung ibang sili hindi mo na diliga, ha? Tara, kunin natin. Sana? Yung malunggay. Yung ano? Kuha tayo ng ilan. Medyo mataas eh. Baka umarap. Kuha mo yung ladder. Pabayaan yung ano. Yung ibang sili. Ito dapat di abunuhan eh. May abuno pa ba tayo dyan? Crap. Napakahirap kunin ito mga kabosing. Baka mahulog tayo. Kuha na lang tayo ng isang ano. Magugulang na yung iba eh. Kuha ka na lang itak. Galpak na lang tayo isa. Hindi natin akit mga kabosing. Dahil baka tayo mahulog. Ah! Ito ang dami rin. Hindi nga pero maliliit. Na okay naman din magtanim ng gulay dito. Pero kailangan wala kang masyadong trabaho kundi yun na lang. Kunin natin nga pala ito at ating binihin. Kaya mga kabosing, hinog na hinog. Makain pa ba ito? Tabasin ko na kaya. O kaya yun na lang kaya kunin ko. Crab. Yun o. Ang dahil bunga. Tara. Kuha tayo mga kabosing pala. Ang gusto ko dyan yung ano, yung parang sitaw. Hindi pala pinapatay ito oh. Tama. Di, mo na, isandal mo na lang. Dito. Sandal mo pa ganyan. Bakit hindi ito namatay? Kaya mga kabosing, pasensya na kayo at kuha natin yung ano, tinabas ko na kaysa naman nahulog pa ako dito. Kunin natin yung mga bunga. Tara. Ang masarap dito mga kabosing itong ganito parang sitaw. Pwede natin at yung mga magulang na bagnat. Ayan ang kabosing. Bunga ng malunggay. Ha? Galing na. Daming nahinog na ampalaya mga kabosing. Amising pa po kasing ano, magtanim, tamad ako mamata. Ayun na maraming bunga sa kabila. May kamatis ka pa? Ayaw nga, lulutuin natin. Kaya mga kabosing. Liitan na. So mga kabosing, dito tayo sa bahay at ang init sa labas. Kaya umuwi na tayo. So ayan yung pinanguhan nating ano, malunggay. Saka yung ilang kamatis doon. So mga kabosing, nung araw doon sa bukid namin nung kami mga bata, ang aming pang-ulam na pinamalengke ay umaabot lang ng hanggang Merkules. So ibig sabihin Merkules, Biyernes, Merkules, Huwebes, Biyernes wala na po kaming ulam. Kailangan na po na maggulay kung ano namang makitang gulay doon sa aming bukid. At kalimitan mga kabosing, ito ang aming ginugulay. Siyempre pag tag-tuyot, tag-araw, wala namang mga namungungang gulay. Kaya
kalimitan gulay na malunggay ang aming niluluto. Try natin mga kabosing na lutuin ito para mamayang hapon ay natin iulam. Kaya nga isang pinggan. Okay. Yan, nalika, ikaw magluto. Tingnan natin mga kabosing, saka yung isang kutsilyo. So ito, ang gusto ko dito mga kabosing ay itong maliliit. Maliliit ito kasi ito, pag pinutol mo parang sitaw. Ayan. Ayan. Ito, simple lang ang pagluluto nito kasi sa bukid naman wala namang ibang ingredients, asin lang at saka nung araw walang mga magic sarap, kalimitan dyan mga betsin lang ang pangkasarap. So piliin natin mga bossing ay yung talagang bubot pa. Mga kamosing, pag hindi ka marunong kumain ng malunggay, yung magugulang ng malunggay, at hindi ka marunong, wag nilulunok yung mga kamosing kasi mayroon po yan kung sa tubo ay pinakapagaso. Hindi nyo kayong lunukin yan, mamibilaw kayo. Kaya eto, sa hindi marunong kumain ng magulang ng malunggay, dapat ganito na lang. Pwede yung kainin nyo ng parang sitaw. Ito ang gulay. Hindi na natin ihasali itong ibang ito, pagbulang. Pagkakaiba naman itong mga ulo sa pag pinuto mo siya, hindi mo siya mapuputo ng diretsyo. Hindi katulad itong mga maliliit na pag pinutol mo, di ba, balik. Wala kayo sila ito? Ano ko sila? Sila? Kami sila? Dahil hilaw siya. Pero sa amin mga kabosing dito ginagawa. Dahil hilaw to, ating hilaw. Yung mga hinog na ganito hindi na. Tapos luya lang mga kabosing ang nasabi na. Ang mga yun. Sasali na natin mga kabusing. Sa amin, simple lang, wala nang artihan. Lagay na dyan. Noong araw, hindi man puso yung pagandahan. Yan. Yan. Buo mga kamatis, mga kabusing. Hindi na, kaya ako lang biniyak, hilaw. Yan.
Ganyan lang. Hihintayin mo lang kumulo yan mga kabossing. Sayang. Parang betchin. So yan ang kamatis, medyo nadudurog-durog na siya. Salin na natin ang ano. Sabay-sabay nito mga kabosing, wala nang artihan to. Kasi nga sa amin sa probinsya, eh, hindi mo kinakailangan. Ang mahalaga ay ano, makakain. At wala po yung ano, halo. Ayan o. Diba? Simpleng gulay lang. Walang inarte yan, walang mga kung ano-anong mga magic sarap, mga paminta. Ay, kinakailangan din ng kaunting paminta yan. Kaunti lang. Yan. So, ang mapapatagdag lang dito mga kabosing ay maaaring itong pamintang ito. Pero sa totoo lang, ang pagluluto namin dyan ay basta na. Tingnan natin kung malalasahan ko pa yung lasa ng gulay namin sa probinsya. Ayan o. Diba? Tingnan natin pagka ano. Hindi ko na ito tatakipan mga kabosing. Hayaan ko na yan ganyan. Ang alam nyo ang katuwang nito sa ano, tuyo. Piritong tuyo o kaya inihaw na tuyo. Yun lang ang katuwang niyan. Katalo na. Takipan natin mga kabosing para mabilis siya. Ang liit naman eh. Ayun, nantang takip ko dyan. Wala, lumangoy eh. Ano lang yung... Tangin natin mga kabosing para lang madaling maluto yung malunggay. So ayan mga kabosing, pagkaraan ng ilang minuto ay tanggalin natin. Mapapansin nyo yun. So umpisahan na natin yan. Mga simpleng ano lang to pagka yung ano, gutom ka na, ayan. So hindi namin yan binibiyak o ano. Dito na namin pinipisayan mga kabosing sa ano. Ayan. Ano lang yung kakorde? Ako matapos. Kaya saka sabi ng nanay ko, pag daw nagugulay, alagaan to sa bilagyan natin ng siling para maging maanghang siya. Hindi na. Mamaya nalagyan natin ng ano. Yan ang tatlong condiments lang. So yan, habang kumukulo, lagyan natin ng ano. Unti-unti lalagyan natin ng ano. Pero dahan-dahan lang kasi pag umalat na yan mga kabosing, hindi mo naman kayang bawasan. Pag tinubigan mo mga kabosing, magtingin ko dyan, paalat na paalat eh. So, lagyan natin madali lang maluto ito mga kabosing kasi yung malunggay ay yung parang pinakamalasitaw nga. So maaring hindi ito maiintindihan ibang ano, mga marunong magluto at maaring sasabihin mali. Sensya na kayo mga kabosing, pero dito po kami lumaki. Pag wala kaming ulam, ang katuwang po nito ay tuyo. Pag hindi po namin iprito, kahit inihaw, okay lang. So mga kabosing, ayan, nakulo na yan. So ang titimplahan na lang natin uli yun ng asin. Then counting bitsin mga kabosing.
Yung araw mga kabossing, wala namang kutsara, kamay-kamay lang yan. Then, lalagyan natin ng paminta. Yan. Tikman natin mga kabossing. Ganun lang katalim mga kabossing, hindi ano to, minuto lang to, saglit lang to. Di ba? Sa itsura pa lang, masarap na. Medyo maanghang mga kabossing, masarap na. So hindi na natin ano, hindi natin na konting asin. Medyo ano, hindi konting lang, kamay-kamay lang. So pagka gutom ka na at talagang makakain ka agad, kasi hindi naman to ano, pinatatagal eh. Kung mapansin nyo, saglit lang talaga yan. Diretso po yung video natin, hanggang doon lang ang kabilis. So yan, ang masarap po dyan ay maita kani, pritong tuyo sa amin, ano ba ang tawag sa amin, hawot, ayun. Then yun na. Sarap kumain na. Wala kang mamaya mga sa hapunan ko yung kanila tinola, pero yung akin eto gulay. Okay na mga kabossing, hindi na po pwedeng dagdagan pa. So yan mga kabossing, ano, ito na. Sarap nito mga kabossing, hindi nga sigurado sa inyo. Pero meron kasing kanya-kanyang taste ng tao. Pag sanay kang ganito ang ulam mo sa probinsya, napakasarap ito. Sarap. Hindi siya maalat, tama lang. Yan, sarap. So yan ang mga kabossing. Yun ang pinakamabilis na pagluluto ng ulam. So yan mga kabossing, ano, medyo mahaba na rin yung vlog natin. At least nagkaroon tayo ng isang buong video ngayong ano, araw ng linggo po mga kabossing. At tulad na sinasabi ko sa inyo, gagawa ko ng paraan na magkaroon tayo ng video sa loob ng isang linggo. At least weekly ay meron tayong ipipresent sa inyo mga kabossing na vlog video. So ayan, dito ko na lang tinatapos, at sana nasamahan niyo po hanggang huli, at sana kahit napakasimple ay na gustuhan ninyo, lalo na yung taga-probinsya mga kabossing. Ganun lang talaga. Siyempre pag wala yung nanay ko, ay pag talaga ako lang ay nagagawa ko ng paraan magluto ng ganun lang. Ganun lang ang lulutuin sa amin, kasi maraming puno ng malunggay sa amin. Then may mga ilang puno ng kamatis yan, nagugulay namin. So yun lang naman talaga nakakaya kong lutuin, liban na lang sa nilagang itlog at saka perito. So until next video na lang mga kabossing, sana po ay nagustuhan nyo yung aking video ngayon. Sana sa mga oras nito ay kusan man kayo nasa maayos kayo palagayan, at sana sama-sama uli sa susunod na video. Until next video na lang mga kabossing, love you all, bye.